Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Maligayang pagbabalik sa ating channel na laging naghahatid sa inyo ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sabi nila, ang katahimikan daw ay kakulangan ng tunog. Pero paano kung ang pinakamatinding katahimikan ay siyang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong humihingi ng saklolo? Samahan ninyo kaming pumasok sa isang mundo ng karangyaan na binalot ng kadiliman at tuklasin natin kung paano mahahanap ang liwanag sa pinakamatinding dapit hapon ng buhay. Ito ang ilaw sa dapit hapon. Walang buhay sa loob ng mansyon dapit hapon. Ito ang unang mapapansin ng sino mang makakatapak sa loob. Hindi dahil sa walang tao, kundi dahil ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay napakakintab, pero malamig. Ang mga kasangkapan ay elegante at moderno, pero walang bakas ng init o pagmamahal. Ang mansyon ay hindi isang tahanan. Isa itong marangyang musoleo. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Sinukuan Hidalgo, suko, para sa iilan na pinahihintulutan niyang tumawag sa kanya sa palayaw na yon. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang kulay gintong likido ay sumasayaw habang marahan niyang iniikot ito. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nasa baso. Nakatitig ang mga ito sa isang direksyon, sa isang kuna na gawa sa pinakamahal na kahoy, nakapinta ng puti at may disenyong tila para sa isang munting prinsipe. Sa loob niyon ay natutulog si Kidlat, ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak. Perpekto ang mukha ng sanggol, makinis ang balat, mahahaba ang pilik mata, at may munting bibig na kawangis ng sayumaong ina nito. Isa siyang anghel. Isang anghel na hindi marunong lumipad. Isang anghel na hindi nakakakita. Isang perpektong manika na walang kaluluwa. Napapikit si Suko. Ang sakit ay nanunuot na naman sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Nakasama na niya sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan mula nang ipanganak si Kidlat. 6 na buwan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Huwag kang magtiwala kay Lazaro. Ang bulong ng kanyang asawa sa mga huling sandali nito ay bumalik na naman sa kanyang isipan. Mahihina, halos paos, pero puno ng babala. May mali sa kanya, pero hindi siya nakinig. Sino ba naman siya para questionin si Dr. Lazaro Batumbakal, ang pinakamahusay na pediatrician sa bansa, ang doktor ng pamilya nila sa loob ng 2 dekada. Si Lazaro ang nagsabi sa kanila na normal ang lahat. Si Lazaro din ang naghatid ng balita. Ilang linggo matapos mailibing ang kanyang asawa. Congenital blindness, Suko? Sabi ng doktor, ang mga mata nito ay puno ng pekeng pakikiramay. And it seems he is unresponsive to external stimuli. We need to accept the reality. Tanggapin ang katotohanan. Iyon ang ginawa niya. Tinanggap niya na ang kanyang anak ay isang magandang palamuti na humihinga at wala na. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Manang Salud, ang matandang katiwala ng mansyon. Nakasunod sa kanya ang isang babaeng payat, nakayuko at pinipilipit ang laylayan ng kanyang damit. Sir Suko, magalang na sabi ni Manang Salud, narito na po si Mahinhin Di Mayuga, ang bagong tagapag-alaga. Hindi gumalaw si Suko. Ang mga mata niya ay nanatiling malamig habang tinitingnan ang bagong dating. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ang buhok ay nakatali, at ang mukha ay hindi mo mapapansin sa karamihan. Mukha itong mahiyain, mukha itong takot. Alam mo na ang mga patakaran. Sabi ni Suko, ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Walang emosyon. Sundin mo ang lahat ng bilin ni Manang Salud. Higit sa lahat, sundin mo ang lahat ng utos at schedule na ibinigay ni Dr. Lazaro para kay Kidlat. Maliwanag. Oo po, sir. Ang boses ng babae, si Mahinhin,
ay halos pabulong. Hindi man lang ito nagangat ng tingin. Mabuti. Iyon lang ang sinabi ni Suko at muling ibinalik ang tingin sa baso ng alak. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Isa lang itong bagong empleyado, isa lang bagong muka na malulunod din sa katahimikan ng mansyon na ito. Pinangunahan ni Manang Salud si Mahinhin palapit sa kuna. Ito si Kidlat, sabi ng matandang katiwala. Ang trabaho mo ay simple lang. Paliguan mo siya, bihisan, pakainin sa tamang oras at ibigay ang kanyang mga gamot. Lalo na ang eye drops niya, walang palya. Iyon ang pinakamahalagang bilin ni Dr. Lazaro. Dahan-dahang lumapit si Mahinhin sa kuna. Sa unang pagkakataon, inangat niya ang kanyang mukha. At nang makita niya ang natutulog na sanggol, natigilan siya. Isang emosyon ang biglang gumuhit sa kanyang mukha, isang bagay na hindi pa nakikita ni Suko sa mansyon sa loob ng mahabang panahon. Pagkabigla, pighati, at pagkilala. Tila may nakita si Mahinhin sa mukha ni Kidlat na higit pa sa isang magandang sanggol. Tila may nakita siyang isang pamilyar na kaluluwa. At mula sa kinauupuan niya, kitang-kita ni Suko ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa mata ng bagong katulong, gumulong ito sa kanyang pisngi. Isang tahimik na patak sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng dapit hapon. Kumunot ang noo ni Suko, isang biglaang pagkainis ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano ang karapatan ng babaeng ito na iyakan ang anak niya? Ang bawat hakbang ni Mahinhin sa malawak na pasilyo ng mansyon dapit hapon ay tila lumilikha ng alingawngaw. Ang bigat ng karangyaan sa paligid niya ay halos nakakasakal. Ginto ang mga hawakan ng pinto. May mga painting sa dingding na mukhang mas mahal pa sa bahay na kinalakihan niya. At ang sahig ay sobrang kintab na para kang naglalakad sa ibabaw ng salamin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nararamdaman niya ang lamig. Isang kalungkutan na kumakapit sa hangin na nanunuot sa kanyang balat. Ito ay isang pamilyar na pakiramdam. Ito ang kalungkutang kasama niya araw-araw mula nang mawala ang kanyang munting si Bituin. Napahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang uniforme. Kaya niya ito. Kailangan niya itong kayanin. Para sa naiwan niyang pamilya sa probinsya, para sa sarili niya na kailangang bumangon. Ito ang kwarto ni Kidlat, sabi ni Manang Salud. Ang boses nito ay matigas at walang bahid ng anumang init. Binuksan nito ang isang pinto at tumambad sa kanya ang isang silid na tila kinuha mula sa isang magazine. Kulay puti at mapusyaw na asul ang tema. Mamahalin ang mga laruan na maayos na nakasalansan sa isang estante, hindi man lang nagagalaw. Lahat ay perpekto, lahat ay malinis, lahat ay walang buhay. At sa gitna ng lahat, ang kuna kung nasaan ang sanggol na nagngangalang Kidlat. Ang mga bilin ni Dr. Lazaro ay nakasulat dyan. Turo ni Manang Salud sa isang listahan na nakapaskil sa pader. Walang labis, walang kulang. Oras ng gatas, oras ng tulog, oras ng gamot, lalo na ito. Kinuha ng matanda ang isang maliit na bote mula sa isang cabinet. Ang eye drops, alas 8 ng umaga, alas 8 ng gabi. Pagkatapos maligo, wag na wag mong kakalimutan. Ayon kay doktor, ito raw ang poprotekta sa mga mata niya mula sa iritasyon. Tumango lang si Hinhin. Masusunod po, Manang. Naiwan siya niyang mag-isa sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa kuna. Pinagmasdan niya ang natutulog na sanggol. Kamukhang-kamukha niya si Bituin. Ang hugis ng mukha, ang munting ilong, ang paraan ng pagtikom ng mga labi nito habang natutulog. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Bituin, anak! Bulong niya sa hangin, napapikit siya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya pwedeng maging emosyonal.
trabaho lang ito. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang mga gawain. Maaga siyang gumising, inihanda ang mga gamit ni Kidlat. Nang buhatin niya ang sanggol, wala itong reaksyon. Tila isang manika ang kanyang pasan. Malambot, mabango, pero walang kibo. Kahit ang mga mata nito na nakadilat ay tila nakatitig lang sa kawalan. Dumating ang oras ng paliligo. Maingat niyang inilubog ang katawan ng sanggol sa maligamgam na tubig. Kinakausap niya ito kahit alam niyang walang sasagot. Umaawit siya ng isang uyayi na kinakanta niya noon para kay Bituin. Matulog na, bunso. Ang inamoy narito. Habang nilalagyan niya ng baby soap ang buhok nito, isang bula ang pumutok malapit sa kanang mata ni Kidlat. At doon, nakita niya iyon. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na pagkurap. Kasunod noon ay isang tunog. Isang napakahinang tunog mula sa lalamunan ng sanggol. Hindi iyak, hindi halinghing. Isang munting, Natigilan si Hinhin. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ilang segundo siyang hindi gumalaw, nakatitig sa mukha ng bata. Nagkakamali lang ba siya? Guni-guni lang ba niya iyon, dala ng kanyang pangungulila? Sinubukan niyang muli. Maingat siyang kumuha ng kaunting bula at marahang idinampi malapit sa kabilang mata. At muli, nakita niya isang mabilis na pagkurap. Mas malinaw ngayon. At ang tunog, Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ay isang reaksyon. Isang tunay na reaksyon. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatapos ang paliligo ni Kidlat. Pagkatapos niyang bihisan at patulugin ito, dali-dali niyang hinanap si Manang Salud. Naabutan niya ito sa kusina, nagkakape. Manang Salud! Tawag niya, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Si Kidlat po! Nag-react po siya. Kumura po siya nang may dumamping bula sa mata niya. Tumingin sa kanya si Manang Salud. Ang mga mata nito ay walang ekspresyon. Ibinaba nito ang tasa ng kape. Guni-guni mo lang yan, Hinhin. Ilang beses nang may nagsabi niyan. Mga nurse, mga dating yaya. Sabi ni Dr. Lazaro, reflex lang daw yun, walang ibig sabihin. Pero Manang, nakita ko po. Narinig ko. May tunog po siyang ginawa. Pagpupumilit niya, umiling si Manang Salud, tila napapagod na. Manahimik ka na lang at gawin ang trabaho mo. Huwag mo nang bigyan ng huwad na pag-asa ang sarili mo. At lalo na si Sir Suko, masasaktan lang kayo. Tinalikuran siya ng matanda. Iniwan siyang nakatayo doon na puno ng pagdududa. Guni-guni nga lang ba? Pero pakiramdam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso bilang isang ina, ay totoo ang kanyang nakita. Gabi. Oras na para sa gamot. Binuksan ni Hinhin ang cabinet at kinuha ang bote ng eye drops. Bago niya ito ipatak sa mga mata ni Kidlat, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang maliit na etiketa sa bote. Madalas niya itong gawin noon sa mga gamot ni Bituin. Ang basahin ng lahat. Kahit ang pinakamaliit na letra. Sinipat niya ito ng maigi sa ilalim ng dim light ng nursery. At doon, nabasa niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Posibleng side effect, pagbaba ng photosensitivity, pagbaba ng pagiging sensitibo sa liwanag. Pero hindi iyon ang pinakakakilakilabot na parte. Ang mga mata niya ay napako sa isang petsa na nakaimprenta sa ilalim ng bote. Isang petsa na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa takot. EXP 04-2024, 2 buwan ng paso. Ang bote ng eye drops ay tila may bigat ng isang bloke ng semento sa kamay ni Mahinhin. Bawat letra sa etiketa ay tila sumisigaw sa kanya. Pagbaba ng photosensitivity, expired,
Ang dalawang katotohanan yon ay umikot-ikot sa kanyang isipan buong gabi. Hindi siya pinatulog. Hindi ito pwede. May mali. Isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, hinintay niyang bumaba si Suko mula sa kanyang silid. Nakita niya itong papunta sa dining hall para mag-almusal, bihis na para sa opisina. Ang ekspresyon nito ay kasing blangko at kasing lamig ng dati. Ito na. Ngayon na. Humugot siya ng malalim na hininga, pinatatag ang kanyang sarili at lumakad papalapit. Sir Suko, tawag niya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Huminto si Suko sa paglalakad, ngunit hindi ito lumingon. Ano? Matigas na tanong nito. Nilunok ni Hinhin ang takot sa kanyang lalamunan. Inilahad niya ang kamay na may hawak na bote ng gamot. Sir, tungkol po sa eye drops ni Kidlat. Doon lang ito lumingon. Ang mga mata nito ay matalim. Anong problema? Sir, nakita ko po. Expired na po ito. 2 buwan na po. Ipinakita niya ang pet sa bote. At nabasa ko rin po na ang side effect nito ay pwedeng magpababa ng pagiging sensitibo sa liwanag. Sir, kahapon po, habang pinapaliguan ko si Kidlat, kumurap po siya. Nag-react po siya. Sigurado po ako. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Suko ang bote. Pagkatapos ay ang mukha ni Hinhin na puno ng pag-asa at pag-aalala. Ngunit imbes na pagtataka o interes, ang gumuhit sa mukha ng bilyonaryo ay inis. Isang malalim na pagkadismaya. At ano ang gusto mong palabasin? Tanong ni Suko. Ang boses ay mababa at mapanganib. Baka po hindi naman talaga bulag si Kidlat, sir. Sabi ni Hinhin, halos pabulong. Baka po itong gamot ang dahilan kung bakit hindi siya nagre-react. Baka kung ititigil natin ito. Itigil? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Suko. Isang tawa na walang saya. Puno ng pangungutya. Sino ka para sabihin yan? Isang yaya? Ikaw ba ang doktor? Ikaw ba ang eksperto? Bumigat ang dibdib ni Hinhin. Hindi po sir, pero ilang doktor na ang tumingin sa anak ko. Ang boses ni Suko ay biglang tumaas. Umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Ang pinakamagagaling sa buong mundo. Lahat sila, iisa ang sinabi. At ikaw, dahil lang sa isang expired na bote at sa tingin mo ay nakita mong pagkurap, sa tingin mo mas magaling ka na sa kanila? Lumapit ito sa kanya. Ang taas nito ay tila nagiging anino sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit at sa ilalim noon, sa matinding sakit. Huwag mo akong bigyan ng pag-asa, naiintindihan mo. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa mga imahinasyon mo. Nakakaintindi ka ba? Kinuha nito ang bote ng gamot mula sa kanyang kamay. Walang seremonya, itinapon niya ito sa isang basurahan na malapit sa kanila. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa metal ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Hinhin. Nabili lang niya ng isang katulong. Baka nagkamali ng kuha. Ipabili mo si Manang Salud ng bago. Utos nito, tila walang nangyari. At tungkol sa nakita mo, kalimutan mo na. Reflex lang yon. Huwag mo nang uulitin pa ang pag-uusap na ito. Tinalikuran na siya nito at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan siyang nakatayo doon, nanlulumo. Ang pag-asang umusbong sa kanyang dibdib kagabi ay biglang dinurog. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pumunta siya sa kanyang maliit na silid sa gilid ng mansyon. Napaupo siya sa gilid ng kama at doon, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang sakit ng pagwawalang bahala ni Suko ay tila ginising ang sarili niyang sakit mula sa nakaraan. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, nang hindi pinapakinggan. Napatingin siya sa isang maliit na litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ng kanyang anak na si Bituin.
Hindi sila nakinig sa akin noon, anak. Bulong niya sa litrato. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkabigo. Kung ayaw maniwala sa kanya ni Suko, kung mas pinipili nitong magtiwala sa isang doktor kaysa sa nakikita ng sarili niyang mga mata, kung gayon, wala siyang pagpipilian. Kikilos siyang mag-isa para kay Kidlat. Samantala, sa loob ng kanyang kotse papunta sa opisina, hindi mapakali si Suko. Inis. Iyon ang nararamdaman niya. Inis sa katulong na yon. Inis sa sarili niya dahil sa isang saglit, sa isang kislap ng segundo, naniwala siya. Gusto niyang maniwala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Dr. Lazaro. Lazaro? Bungad niya nang sagutin ang tawag. May problema tayo. Suko? Anong problema? Tanong ng doktor sa kabilang linya. Yung bagong yaya, masyadong maraming napapansin, masyadong pakialamera. May sinasabi siya tungkol sa eye drops, sa mga reaksyon ng bata. It's giving me a headache. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Hindi ito napansin ni Suko. Ngunit para kay Dr. Lazaro, ang sandaling iyon ay puno ng kaba. Ah, ganun ba? Ang boses ng doktor ay bumalik sa pagiging kalmado at mapagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala, Suko. Ako ang bahala. I'll handle her. POV, Mahinhin. Ang desisyon ay binuo ni Mahinhin sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid. Kung ang mundo ay bingi sa kanyang mga salita, kung gayon kikilos siya sa katahimikan. Simula ng araw na yon, nagsimula siyang mamuhay ng dalawang buhay sa loob ng mansyon dapit hapon. Sa harap ni Manang Salud at ng mga CCTV camera na nakakalat sa bawat sulok, isa siyang masunuring yaya. Sinusunod niya ang schedule. Ginagawa niya ang lahat ng nakalista. Ngunit sa tuwing wala nang nakatingin, sa mga sandaling sila lang ni Kidlat ang magkasama, doon lumalabas ang tunay niyang misyon. Ang expired na bote ng eye drops ay itinapon ni Suko. Ngunit pinalitan ito ni Manang Salud ng bago. Ngunit ang bagong bote ay hindi nagalaw. Sa halip, bumili si Hinhin ng sarili niyang saline solution. Payak na tubig at asin, ligtas para sa mga sanggol. Ito ang ipinapatak niya sa mga mata ni Kidlat. Isang maliit na gawa ng pagsuway, isang lihim na paghihimagsik. Ang kanyang sandata ay hindi gamot o mamahaling kagamitan. Ang sandata niya ay ang mga bagay na kinalimutan na sa loob ng mansyon, pasensya at pagmamahal. Sa tuwing nag-iisa sila sa nursery, dahan-dahan siyang gumagamit ng isang maliit na flashlight. Itinututok niya ito sa dingding, hindi direkta sa mga mata ng sanggol, at marahan itong iginagalaw. Sa unang araw, wala. Sa pangalawang araw, wala pa rin. Ngunit hindi siya sumuko. At sa ikatlong araw, sa gitna ng kanyang halos pagod ng pag-asa, nakita niya ito. Ang mga mata ni Kidlat, na dati parang salamin na walang sinasalamin, ay dahan-dahang sumunod sa gumagalaw na tuldok ng liwanag. Napatakip si Hinhin sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi ng tagumpay. Nakikita mo, bulong niya, ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Nakikita mo, Kidlat. POV, Suko. Para kay Suko, ang mga araw ay lumilipas na walang pinagbago. Ang katahimikan, ang alak, ang walang katapusang pagtitig sa kuna. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang mga salita ng yaya, kahit gaano pa niya sinubukang ibaon sa limot, ay tumutubo na parang mga damo sa kanyang isipan. Baka po hindi naman talaga bulag si Kidlat, sir. Sinimulan niyang magmasid. Palihim. Mula sa siwang ng pinto ng nursery, mula sa monitor ng CCTV sa kanyang opisina. Wala siyang nakikitang kakaiba sa ginagawa ni Hinhin, ngunit napapansin niya ang isang bagay na iba sa bata. Tila mas kalmado ito sa mga bisig ni Hinhin.
Tila may koneksyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, dumating si Dr. Lazaro para sa lingguhang check-up ni Kidlat. Habang nasa loob ito ng nursery, kasama si Manang Salud, naglakad si Suko sa pasilyo. Dumaan siya sa tapat ng kanyang sariling library na malapit lang sa nursery. Narinig niya ang pagring ng telepono ni Dr. Lazaro. Narinig niya ang boses nito na tila naiinis. Ano na namang kailangan mo? Sinabi ko nang huwag kang tatawag kapag nandito ako. Huminto si Suko sa paglalakad. May kung anong nag-udyok sa kanya na makinig. Ang pinto ng library ay bahagyang nakaawang. Wala akong pakialam sa mga pagkalugi mo. Sigaw ng doktor sa telepono. Ang boses nito ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Suko dati. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Nawala lahat sa akin dahil sa kanya. Dapat lang siyang magdusa. Hayaan mo siyang mabulok sa pera niya, kasama ang walang silbi niyang anak. Nanginig si Suko sa kanyang narinig. Nawala lahat sa akin dahil sa kanya. Dapat lang siyang magdusa. Sino ang tinutukoy ni Lazaro? Natapos ang tawag. Lumabas si Lazaro mula sa library. Ang mukha ay kalmado na ulit. Ngumingiti pa nang makita siya. Suko, kamusta? Katatapos ko lang tingnan si Kidlat. Everything is stable. The same. Ngunit hindi na pareho ang pagtingin ni Suko sa doktor. Ang tiwala niya na minsan ay parang isang matibay na pader ay nagsimula nang magkaroon ng lamat. Piyov, mahinhin. Ang mga sumunod na araw ay puno ng maliliit na milagro. Ang pagsunod ng mata ni Kidlat sa liwanag. Ang paggalaw ng ulo nito kapag naririnig ang kanyang boses. At ang pinakamalaki sa lahat ay nangyari isang umaga. Habang binibihisan niya ito, hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Kinantahan niya ito ng paborito niyang oyayi. At bilang tugon, isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman ang sumilay sa mga labi ng sanggol. Isang ngiti. Hindi isang reflex. Hindi isang pagkakamali. Isang tunay, matamis na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Hindi na napigilan ni Hinhin ang kanyang kaligayahan. Binuhat niya si Kidlat at niyakap ito ng mahigpit. Ngumingiti ka na. Mahal ko. Ngumingiti ka na. Sa sobrang tuwa, hindi niya napansin ang pagpasok ni Suko sa silid. Nagdala ito ng isang bagong laruan. Isang malambot na bola na matingkad ang kulay pula. Isang desperadong pagsubok na gawin ang isang bagay na normal para sa isang ama. Pero natigilan si Suko sa pintuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga narinig niya mula kay Lazaro ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang pag-aalinlangan ay nagsisimula nang kainin ang kanyang katiyakan. Buong tapang, nagpasya si Hinhin. Kailangan na itong malaman ni Suko. Kailangan niyang makita. Sir, sabi niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Tingnan niyo po. Inupo niya si Kidlat sa kuna. Kinuha niya ang pulang bola mula sa kamay ni Suko. Maingat, dahan-dahan, iginalaw niya ang bola sa harap ng mga mata ng bata. At si Suko, na nakatayo sa may pintuan, ay naging saksi. Ang ulo ni Kidlat, na dati laging nakatigil, ay dahan-dahang umikot, sinusundan ng galaw ng pulang bola. Ang mga mata nito, na dati blangko, ay nakapokus na ngayon sa isang bagay. Nabitawan ni Suko ang kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Nakatayo siyang parang bato, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng ito, ang abang katulong na pinagtawanaan niya at inakusahan, ay nagpakita sa kanya ng isang bagay na sinabi ng buong mundo na imposible, isang milagro, isang lihim na sinag ng pag-asa sa gitna ng mahabang dapit hapon.
Ang milagrong nasaksihan ni Suko ay hindi nagdala ng agarang kaligayahan. Sa halip, nagdala ito ng kaguluhan. Ang utak niya, na sanay sa luhika at katotohanan na nakabase sa datos, ay hindi matanggap ang nakikita ng kanyang mga mata. Para siyang nalulunod sa pagitan ng sinasabi ng siyensya at ng himalang nasa harap niya. Ang unang reaksyon niya ay hindi pag-asa, kundi galit. Galit dahil pinaglaruan ang kanyang emosyon. Galit dahil sa isang saglit, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa. At ang pag-asa ay mapanganib. Anong ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng tensyon. Lumapit siya kay Hinhin. Ang mga mata ay nanlilisik. Anong pinaggagawa mo sa anak ko? Wala po, sir. Sagot ni Hinhin, umaatras. Ginigising ko lang po kung ano ang matagal nang natutulog. Sir, nakakakita po siya. Manahimik ka. Sigaw ni Suko. Ang kaguluhan sa kanyang isip ay naging isang sigaw. Tumawag ka. Tawagan mo si Dr. Lazaro ngayon din. Ang sumunod na mga minuto ay tila isang masamang panaginip. Dumating si Dr. Lazaro. Ang muka ay nagpapakita ng profesional na pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay mayroong malamig na kalkulasyon. Pinanood niya habang inuulit ni Hinhin ang paggalaw ng pulang bola sa harap ni Kidlat. Nang makita ni Lazaro ang pag-ikot ng ulo ng sanggol, hindi siya nagpakita ng pagkabigla. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. I see, sabi niya. Ang boses ay malumanay at puno ng awtoridad. It's what we call an unconditioned reflex. Isang involuntary muscle reaction, Suko. Hindi ibig sabihin na nakakakita siya. Ang utak niya ay nagre-react sa kulay at galaw. Pero hindi niya ito pinoproseso bilang isang imahe. Humarap siya kay Hinhin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pakikiramay. Mahinhin, tama? Alam ko ang pinagdaanan mo. Ang pagkawala ng isang anak ay isang sugat na hindi naghihilom. Natigilan si Hinhin. Paano nito nalaman? Minsan, pagpapatuloy ng doktor, ang ating isipan, sa sobrang pagnanais na makakita ng pag-asa, ay lumilikha ng sarili nitong katotohanan. Nakikita mo ang gusto mong makita. I understand your pain, Mahinhin. But you cannot replace your lost child with Mr. Hidalgo's son. Ang ginagawa mo, ang pagbibigay sa kanya ng maling stimulus ay maaaring makasama sa brain development niya. Bawat salita ni Dr. Lazaro ay tila isang matulis na punyal. Pininturahan niya si Hinhin hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip na ginagawang eksperimento ang isang walang malay na bata para punan ang sarili nitong kawalan. Sir Suko, hindi po totoo yan. Sabi ni Hinhin, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Tumingin siya kay Suko, nagmamakaawa. Alam niyo po ang nakita niyo, naramdaman niyo po. Ngunit si Suko ay nasa alanganin. Sa isang banda, ang babaeng ito na halos hindi niya kilala. Sa kabilang banda, ang doktor na 20 taon na niyang pinagkakatiwalaan na nagsasalita ng mga terminong medikal na hindi niya maintindihan ngunit tunog makatotohanan. Ang takot na masaktan muli, ang takot na umasa sa wala ay mas naging malakas. Pinili niyang maniwala sa mas madaling katotohanan, ang masakit ngunit pamilyar na katotohanan na walang pag-asa. Tama na, sabi ni Suko. Ang boses ay walang laman. Hindi siya makatingin kay Hinhin. Nakatingin lang siya sa kanyang anak na muling naging isang manika sa loob ng kuna. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko dahil sa iyong kalungkutan. Sabi niya, ang bawat salita ay tila lason. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na awtoridad.
Tumingin siya kay Manang Salud na kanina patahimik na nakatayo sa isang sulok. Manang Salud, ihatid mo siya palabas. Tapos na ang serbisyo niya dito. Ang mundo ni Hinhin ay gumuho. Po, Sir Suko, pakiusap. 2 security guard ang pumasok sa silid. Hinawakan nila siya sa magkabilang braso. Hindi siya nanlaban. Wala na siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Kidlat na ngayon ay nakatitig na naman sa kawalan. Ang ngiti ay nawala na. Habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon, palabas ng malaking tarangkahan na bakal, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumingon siya at nakita niya si Suko na nakatayo sa may bintana, isang malungkot na anino. "Nagkamali po kayo, sir," sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. "Nagkamali kayo sa aming dalawa." Ang malakas na pagsara ng tarangkahan ay ang naging huling tunog na kanyang narinig. Isang tunog na nagsasara hindi lang sa isang trabaho, kundi sa isang pag-asang minsan niyang natagpuan. Iniwan siyang mag-isa sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang dapit hapon na mas madilim kaysa sa dati. Ang pag-alis ni Mahinhin ay tila nagbalik sa mansyon dapit na hapon sa orihinal nitong estado. Isang langlibingan. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay mas nakabibingi. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa pangalan niya. Ang bawat pagkilos ay tila hinahanap ang presensya niya. Si Kidlat ay bumalik sa dati. Isang manika. Isang anghel na walang pakpak. Ang maliit na nangiti na minsan nang nasilayan ni Suko ay hindi na muling bumalik. Ang mga mata nito ay muling naging blangko. Ang pag-ikot ng ulo ay nawala. Ang lahat ng maliliit na milagro na dinala ni Hinhin ay naglahong parang bula kasama niya. Sinubukan ni Suko na kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na pinrotektahan niya ang kanyang anak mula sa isang babaeng hindi matatag. Ngunit ang mga salita ay walang laman, kahit sa sarili niyang isipan. Ang sigaw ni Hinhin bago sumarado ang tarangkahan ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka na walang katapusan. "Nagkamali po kayo, sir. Hindi po kayo. Nagkamali kayo sa aming dalawa." At kasabay noon, ang isa pang boses, ang galit na boses ni Lazaro mula sa telepono. "Nawala lahat sa akin dahil sa kanya. Dapat lang siyang magdusa." Gabi-gabi, si Suko na mismo ang nag-aalaga kay Kidlat. Siya ang nagpapakain, nagpapatulog, ngunit walang koneksyon. Tila hangin lang ang tingin sa kanya ng sarili niyang anak. Isang gabi, habang hawak niya ang bote ng bagong eye drops, natigilan siya. Naalala niya kung paano niya itinapon ang lumang bote sa basurahan sa harap mismo ni Hinhin. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya, isang pagdududa na unti-unting lumalaki at kumakain sa kanyang loob. Hating gabi, habang tulog na ang buong kabahayan, pumasok si Suko sa kanyang malawak na home office. Umupo siya sa harap ng kanyang computer, ang mukha ay sinisinagan ng malamlam na ilaw mula sa screen. Nagsimula siyang mag-imbestiga, hindi kay Hinhin, kundi kay Dr. Lazaro Batumbakal. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at yaman. Hinanap niya ang mga financial records, mga ulat sa stock market, mga balita sa negosyo mula sa nakalipas na taon. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabubuo ang isang nakakakilabot na larawan. Isang artikulo. Batumbakal Medical Ventures, nagdeklara ng pagkalugi. Isa pang ulat. Malaking bulto ng pondo ng BMV, ipinusta sa kumpanyang tinalo ng Hidalgo Corp. At isa pa. Dr. Lazaro Batumbakal, nahaharap sa malaking utang matapos ang biglaang pagbagsak ng kanyang mga investment. Ang lahat ng ito ay nangyari isang buwan bago pumanaw ang kanyang asawa. Ang mga piraso ng puzzle
ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang babala ng kanyang asawa, ang pagkawala ng lahat ng pera ni Lazaro dahil sa isang deal na pinanalo ng kumpanya niya, ang galit na narinig niya sa telepono, ang expired na gamot, ang side effect, ang mabilis na pagtatakip ni Lazaro sa milagro ni Kidlat. Hindi ito kapabayaan, hindi ito pagkakamali. Ito ay sinadya, isang plano, isang masalimuot at malupit na paghihiganti. Ang sirain siya, hindi sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang negosyo, kundi sa pamamagitan ng pag-atake sa kaisa-isang bagay na natitira sa kanya. Ang kanyang anak, ang kanyang dugo at laman, ang gawing isang buhay na parusa, ang dapat sanay kanyang pag-asa. Biglang nanikip ang dibdib ni Suko, isang matinding galit, na hinaluan ng mas matinding pagsisisi ang bumuhos sa kanyang pagkatao. Napatayo siya at sa sobrang puwersa ay naitumba niya ang kanyang upuan. Pinaglaruan niya ako, bulong niya sa sarili, ang boses ay garalgal. At pagkatapos, mas malakas, puno ng sakit at puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Pinaglaruan niya ang anak ko. Sinuntok niya ang pader, hindi ininda ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit sa kanyang puso. Ang sakit ng katotohanan. Nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Hindi niya pinakinggan ang kanyang asawa. Hindi siya naniwala sa babaeng may pinakamalinis na intensyon. Nagtiwala siya sa isang demonyo na nagtatago sa likod ng isang puting coat. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit. Nakapantulog, nakatsinelas, tumakbo siya palabas ng mansyon at sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ang makina at ang tunog nito ay tila isang dagundong sa katahimikan ng gabi. Pinaandar niya ang kotse papalabas ng tarangkahan na minsan niyang ipinasara para sa nag-iisang taong nagsabi sa kanya ng totoo. Isa lang ang nasa isip niya habang binabagtas niya ang madilim na kalsada. Hanapin si Mahinhin. Kailangan niyang humingi ng tawad at higit sa lahat, kailangan niya ang tulong nito. Inabot si Suko ng halos 1 linggo para mahanap si Mahinhin. Gamit ang kanyang mga tauhan, natuntun nila ito sa isang maliit, masikip na paupahan sa kabilang dulo ng lungsod. Isang mundong malayong-malayo sa karangyaan ng mansyon dapit hapon. Nang katukin niya ang manipis na pinto, si Hinhin mismo ang nagbukas. Ang pagkabigla sa mukha nito ay hindi maitago. Sa harap niya nakatayo ang bilyonaryong nagtaboy sa kanya. Ngayon ay gusot ang damit. May namumungay na mga mata dahil sa kakulangan sa tulog at may ekspresyon ng isang taong pasan ang buong mundo. Walang paligoy-ligoy, ginawa ni Suko ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Yumuko siya. Hindi literal, ngunit ang kanyang buong postura, ang kanyang mga mata, ang kanyang boses, ay sumisigaw ng pagpapakumbaba. Patawarin mo ako, Mahinhin, sabi niya. Ang boses ay basag. Nagkamali ako. Sa lahat. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak ko. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang ipo-ipo ng mga abogado, investigador, at paghahanda. Isang kasong sibil at kriminal ang isinampalaban kay Dr. Lazaro Batumbakal, medical malpractice, pamemeke ng dokumento, at pananadya ng pananakit. Ang paglilitis ay naging isang media circus. Si Dr. Lazaro, kasama ang kanyang pangkat ng magagaling at mamahaling abogado, ay ipininta ang sarili bilang biktima. Biktima ng isang bilyonaryong naghahanap ng masisisi sa kasawian ng kanyang anak. At ang kanilang pangunahing target ay si Mahinhin.
Mahinhin nakatayo sa witness stand si Mahinhin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng mga mata sa korte ay nakatuon sa kanya. Ang abogado ni Lazaro, isang matandang lalaki na may matatalim na mata, ay lumapit sa kanya. Ginang di mayuga, simula ng abogado. Ang boses ay tila seda, ngunit may kamandag. Totoo bang nawalan ka ng isang anak na sanggol? Mahigit 1 taon na ang nakalipas? Napalunok si Hinhin. O opo. At totoo bang hanggang ngayon ay dinadala mo pa rin ang matinding pighati? Opo. Halos pabulong niyang sagot. Kaya hindi ba posible, Ginang di mayuga, na dahil sa iyong matinding pangungulila ay nakita mo sa batang si Kidlat, ang anak na nawala sa iyo? Na ang lahat ng iyong obserbasyon ay produkto lamang ng isang isipang desperadong maghanap ng milagro? Hindi po totoo yan, depensa ni Hinhin. Hindi ba totoo na ikaw mismo ang nagdesisyon na palitan ang gamot na inireseta ng isang lisensyadong doktor? Isang kilos na naglagay sa panganib sa kalusugan ng bata? Bawat tanong ay isang patibong. Bawat sagot niya ay pinipilipit. Pinapalabas siyang isang babaeng baliw, pabaya, at hindi mapagkakatiwalaan. Napayuko siya. Ang mga luha ay nagsimula nang maglandas sa kanyang mga pisngi. Nararamdaman na naman niya ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigo, nakita niya si Suko nakaupo sa unang hilera. Nakatingin ito sa kanya, hindi nang huhusga, kundi nagbibigay ng lakas. Tila sinasabi ng mga mata nito, labanan mo. Kaya mo iyan. Naalala niya ang kanyang bituin. Naalala niya si Kidlat. Itinaas niya ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hinarap niya ang abogado. At pagkatapos ay ang mga hurado. Opo, nawalan ako ng anak, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig pa rin. Ngunit meron ng bigat at katatagan. At alam niyo po ba kung bakit? Dahil may lagnat siya, dinala ko sa health center at sinabi ng doktor na ordinaryong lagnat lang daw. Binigyan lang ako ng paracetamol. Hindi nila ako pinakinggan nang sinabi kong may mali. Kinaumagahan, wala na ang anak ko. Meningococcemia pala. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay hindi po ako ginawang baliw. Pagpapatuloy niya, ang boses niya ay tumitibay sa bawat salita. Ang sakit na yun ang nagbigay sa akin ng mga matang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang isang ina po, kahit hindi niya tunay na anak, nararamdaman niya kung may tama at kung may mali. Nakita ko po ang pag-asa sa mga mata ni Kidlat. Isang pag-asang tinakpan ng kasinungalingan, ng gamot na paso, at ng paghihiganti. POV Suko. Pagkatapos ng testimonya ni Hinhin, si Suko naman ang sumalang. Inilatag ng kanyang mga abogado ang lahat ng ebidensya, ang mga financial records ni Lazaro, ang mga artikulo tungkol sa pagkalugi nito, ang testimonya ng isang empleyado na nakarinig sa pagbabanta ng doktor. Ang huling alas ay isang voice recording, isang pribadong investigador na nagpanggap na isa ring negosyanteng nalugi dahil kay Suko ang kumausap kay Lazaro. Sa recording, malinaw na ipinagyabang ni Lazaro ang kanyang ginawa. Hindi niya mararanasan ang mawalan ng pera. Sabi ng boses ni Lazaro sa recording, puno ng pagkamuhi. Pero mararanasan niya araw-araw, habang buhay, ang tingnan ang isang kayamanang hindi niya mapapakinabangan. Isang tagapagmanang walang makikita, walang maririnig, walang mararamdaman. Iyon ang hustisya. Ang pag-amin na yon ang sumelyo sa kapalaran ni Dr. Lazaro. Pagkatapos ng ilang araw na deliberasyon, bumalik ang mga hurado. Tumayo ang lahat. Ang tibok ng puso ni Suko at Hinhin ay tila huminto. Ang foreman ng hurado ay tumikhim at inilabas ang papel. Sa kaso ng People of the Philippines versus Dr. Lazaro Batumbakal, sa salang,
Tumingin ito sa hukom. Tumingin ito sa akusado. Ang korte ay naghahayag na ang nasasakdal, si Dr. Lazaro Batumbakal, ay guilty. Ang tunog ng gavel ng hukom ay parang isang kulog na yumanig sa buong courtroom. Hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kadiliman. Guilty. Ang isang salita na yon ay hindi lang isang hatol para kay Dr. Lazaro. Ito ay isang paglaya para kina Suko, Hinhin, at higit sa lahat, para kay Kidlat. Sa labas ng korte, sa gitna ng nagkakagulong mga reporter, nagtama ang mga mata ni Suko at Hinhin. Walang salitang namutawi. Sa halip, sa isang kilos na hindi pinag-isipan, ngunit nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap ng tagumpay, ng pasasalamat, at ng isang koneksyon na nabuo sa gitna ng unos. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon dapit hapon ay hindi na ang dating musoleo. Ang mabibigat at madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga magagaan na tela na hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang katahimikan ay napalitan ng mga tunog. Tunog ng mga laruan, tunog ng maliliit na tawa, at tunog ng mga oyayi na kinakanta ni Hinhin. Si Kidlat, ngayon ay mahigit 1 taon na, ay isang milagrong nabubuhay sa tulong ng pinakamagagaling na therapist at higit sa lahat, sa walang sawang pag-aalaga ni Hinhin at Suko. Ang kanyang pag-unlad ay naging kahanga-hanga. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay puno na ngayon ng kuryosidad. Sinusundan niya ng tingin ang mga ibong lumilipad sa labas ng bintana. Kinukuha niya ang mga laruang may matingkad na kulay. Isang hapon, habang naglalaro sila sa malawak na hardin, nangyari ang isa pang himala. Nakatayo si Kidlat, nakahawak sa mga binti ng kanyang ama para sa suporta. Si Hinhin naman ay nakaupo sa damuhan, ilang hakbang ang layo. Nakalahad ang mga kamay. "Halika, Kidlat. Halika kay Mama Hinhin." Malambing niyang tawag. "Kaya mo yan, champ." Bulong naman ni Suko sa tenga ng anak. Nag-aalangan, binitawan ni Kidlat ang pagkakakapit sa kanyang ama. Isang hakbang, 2 hakbang, ilang sandali siyang nawalan ng balanse, ngunit sa halip na matumba, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang munting tawa, isang salita ang lumabas. "Papa!" Natigilan si Suko. Ang buong mundo niya ay huminto. Tumingin siya sa kanyang anak, na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. "Papa!" Ulit ni Kidlat, mas malinaw ngayon. Bago tuluyang naglakad papunta sa mga bisig ni Hinhin, naramdaman ni Suko ang isang mainit na likido sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit hindi ito ang luha ng pighati o pagsisisi. Ito ay luha ng purong kaligayahan, isang emosyon na akala niya ay hindi na niya mararamdaman kailanman. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Kidlat sa kanyang kuna, magkatabing nakaupo sina Suko at Hinhin sa balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng lungsod. "Salamat, Hinhin," basag ni Suko sa katahimikan. "Salamat sa hindi pagsuko sa kanya, sa hindi pagsuko sa akin." Ngumiti si Hinhin, isang nangiting nagpapaliwanag sa kanyang buong mukha. "Hindi ako ang gumawa ng milagro, Suko. Nariyan na yon sa simula pa lang. Kailangan lang ng isang taong handang tumingin." Hinawakan ni Suko ang kanyang kamay. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang pamilyar, ngunit bagong kuryente. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagsalikop. "Mula nang dumating ka," sabi ni Suko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na mas malalim pa sa pasasalamat. "Akala ko, ang pangalan ng mansyon na ito ay isang sumpa. Dapit hapon, palubog, katapusan.
Itinaas niya ang kamay ni Hinhin at marahan itong hinalikan. Pero ikaw pala. Ikaw ang ilaw na dumating sa aming dapit hapon. Ikaw ang nagdala ng bukang liwayway. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi nag-aalab sa pagnanasa, kundi puno ng init, respeto, at pangako ng isang bagong simula. Ang mansyon dapit hapon ay hindi na isang simbolo ng katapusan. Ito na ngayon ang tahanan ng isang pamilyang binuo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na paglubog ng araw, laging may pag-asang dala ang pagsikat nito. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Mahinhin at Suko. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na liwanag ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng pusong puno ng pagmamahal at hindi sumusuko sa pag-asa. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Ilaw sa Dapit Hapon. Naway may aral kayong napulot at inspirasyon na naramdaman. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa katapangan ni Hinhin at sa pagbabago ni Suko? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.